Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Tayo ay kanyang iniligtas. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Hipan ninyo ang trumpeta. Tayo ay natitipon sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Liban po mga kapatid, mga kapanaling na ngayon ay Biyernes ng ika-25 linggo ng karaniwang panahon, at ring ginugunita ang mga martir na sila Cosme at Damian. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib ng angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoon nagpapatawad ng lubos. Sinugod tagapagligtas sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Dumating na ang tagapag-anyayay ng mga kasalanay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Kaawaan nawa tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itinakda mong ang lahat ng mga utos mo ay mauwi sa pag-ibig sa iyo at sa kapwa-tao. Ipagkaloob mong sa pagtalima namin sa mga ito, kami pagindapatin mong sumapit sa buhay na walang katapusan sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang simula ng aklat ni Propeta Ageo. Ikalawang taon noon ng pamamahala ni Haring Dario, noong ika-21 ng ikapitong buwan ng taong ding iyon, kinausap ng Panginoon si Propeta Ageo. Ganito ang sabihin mo kay Zorobabel, na gobernador ng Huda, kay Josue at sa mga Israelita. Sino sa inyo ang nakakita sa kagandahan ng templong ito noong una? At ano ang hitsura nito ngayon? Hindi ba mas mabuti pang wala? Ngunit huwag kayong mawala ng pag-asa. Lakasan ninyo ang inyong loob at gawin ninyo ang aking templo pagkat ako'y sumasa inyo. Tulad ng pangako ko sa inyo,
nang ilabas ko kayo sa Ehipto, papatnubayan kayo ng aking espiritu. Kaya huwag kayong matakot, hindi magtatagal at minsan ko pang yayanigin ang kalangitan at ang buong daigdig, ang lupa at dagat. Yayanigin ko ang mga bansa upang maghandog sila para sa templo, pagkat ang ginto at pilak ay akin. Ang templong ito'y magiging maganda kaysa noong una, at pasasaganain ko sa lahat ng bagay ang lupaing ito. Ito ang sinabi ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Umasa kayo sa Diyos, siya'y dakilang manunubos. Umasa kayo sa Diyos, siya'y dakilang manunubos. Hatulan mong ako'y walang kasalanan, Panginoon, at laban sa masasama, ako'y iyong ipagtanggol. Sa masama't sinungaling, ilayo mo ako ngayon. Umasa kayo sa Diyos, siya'y dakilang manunubos. Diyos na aking sanggalang, bakit mo ba ako iniwan? Bakit ako nagdurusa sa pahirap ng kaaway? Umasa kayo sa Diyos, siya'y dakilang manunubos. Ang totoo't ang liwanag, buhat sa iyo ay pakamtan, upang sa Siyon ay mabalik sa bundok mong dakong banal, sa bundok mong pinagpala at sa templo mong tirahan. Umasa kayo sa Diyos, siya'y dakilang manunubos. Sa dambana mo, O Diyos, ako naman ay dudulog. Yamang galak at ligaya ang sa aki iyong dulot. Sa saliw ng aking alpay, magpupuri akong lubos. Buong lugod na aawit, ako sa Diyos, aking Diyos. Umasa kayo sa Diyos, siya'y dakilang manunubos. Anak ng tao'y dumating upang sarili ihain, lingkod manunubos natin. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. ang pagpapahayag na mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Isang araw, samantalang nananalangin mag-isa si Jesus, lumapit sa kanya ang kanyang mga alagad. Tinanong niya sila, "Sino raw ako ayon sa mga tao?" Sumagot sila, "Ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsasabi pang nabuhay ang isa sa mga propeta noong una. Kayo naman, ano ang sabi ninyo?" Tanong niya sa kanila. "Ang Mesiyas ng Diyos," sagot ni Pedro. Itinagubuylin ni Jesus sa kanyang mga alagad na huwag nilang sasabihin ito kanino man. At sinabi pa niya sa kanila, "Ang anak ng tao ay dapat magbata ng maraming hirap. Itatakwil siya ng matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at ng mga iskriba. Ipapapatay nila siya, ngunit sa ikatlong araw ay muling mabubuhay." Mga kapatid, mga kapanalig, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga kapanalig, we have a direct continuation ng ating ebanghelyo mula kahapon. Yung kahapon naman si Herod naman o Herodes ang nagtanong na kung sino nga ba yung nakikita at naririnig niya na patungkol kay Jesus. Yun din, no? May nagsabing siya nga ay si Juan Bautista, siyang mga dating propeta, gayon din, no? Pero ngayon naman si Jesus, no, parang sabay, no, na parang pag nanonood ka ng teleserye, may nangyayari doon sa kabila, may nangyayari din doon sa panig nila Jesus.
Sa ebanghelyo natin ngayon, tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad, sino ako ngayon sa mga tao at sino ako para sa inyo? So 2 question, yun para sa kanila at yun din para doon sa mga nakakasalamuhan nila. Ang unang tanong ay mas madaling sagutin, mas madaling sabihin ang opinyon ng iba. Ngunit ang pangalawang tanong ay tuwirang hinahamon sa ating puso. Sino nga ba si Jesus para sa atin? Si Pedro ay sumagot, no? Ikaw ang Mesiyas ng Diyos. So Mesiyas, pero sa ibang translation, Kristo ng Diyos. Kaya nung sabi ni Jesus, tama ang kanyang sagot, ngunit ipinaliwanag ni Jesus na ang pagiging Kristo ay hindi ayon sa imahen ng kapangyarihan. So ang Kristo, ang Christ ay may kapangyarihan, kumbaga hari, no? Iniyahan tulad ito sa Haring David, no? Pero hindi nila alam na ang Kristo na sinasabi sa panahon ni Jesus ay nasa linya din ni David. At ang tagumpay na inaasahan ng marami. Yun ang alam nila, no? Sa halip, ang kanyang pagiging Kristo ay daraan ng pagtitiis. Yung sabi nga doon, magbabata si Jesus, nandun yung pagtatanggi sa kanya ng ibang tao, pagdi-deny din, mas lalo na, ang kung sino pa yung sumagot na mas tama, mas maganda na si Pedro, ay siya din yung mangunguna na siya ay magdi-deny, magtatanggi kay Jesus. At doon din ay dadaan sa kamatayan, ngunit sa huli, pagkabuhay na muli. Mga kapatid, mga kapanalig, madali nating kilalanin si Jesus kapag lahat ay maayos, kapag tayo ay pinagpapala, no, at ligtas at masaya. Ngunit ang tunay na pagkilala at nakakakilala sa ating Panginoong Hesukristo kapag tinanggap din natin siya bilang Mesiyas kahit sa panahon ng krus, sa panahon din ng ating sakripisyo, ng ating pagtitiis, paghihirap at pagsubok. Paano ba nga ba natin higit na makikilala ang ating Panginoong Hesukristo? 3 puntos. Una, pag-aralan muna natin yung buhay ng ating Panginoong Hesus, gayon din ang kanyang mga aral. Kaya nga, yung kadugtong nito kahapon na hindi lang din basta nakilala at gayon din, di ba? Pagkakatok na tayo doon sa Porta Coeli, sa Gate of Heaven, tayo ay tinanong, no? Sino nga ba tayo? At tinignan ng ating puso. Hindi sapat na tayo ay nakisalo, nakikain, nakainom sa ating Panginoong Hesukristo na sinasabi doon sa bahagi ng mga ebanghelyo at yun din ay nakasaksi sa mga ilang milagro. Pero ang pagkilala sa Kanya ay yung mabuting alamin natin at yun din isasabay nga yung pintig ng puso natin sa ating Panginoong Diyos. Ibig sabihin ay yung paggawa ng kabutihan natin sa isa't isa. So hindi natin maaring makilala natin siya malibang saliksikin natin kung paano siya nabuhay at pakinggan ang mga salitang namutawi din sa kanyang labi. Kaya makatutulong kung babasahin at pagninilayan talaga natin at pag napagnilayan ay tumitimo ito sa ating puso at naisasagawa natin itong nalaman natin, na pag-aralan natin at napagnilayan natin sa mga skriptura. Kaya sa gayon, ang kanyang buhay at mga aral ang magiging batayan natin at pamantayan ng ating sarili sa pagkilos at sa pagpapasya natin araw-araw. Pangalawa, maglaan tayo ng panahon upang kausapin ang ating Panginoong Hesus sa pamamagitan ng pagpapanalangin. Kaya yung kahapon din na kadugtong, no, ng ating ng ebanghelyo ay hindi sapat lamang na tayo nga yung pumapasok sa simbahan pero paglabas ay hindi namumutawi sa atin kung ano yung napagnilayan, napag-aralan doon sa mga salita ng ating Panginoong Diyos. Bagkos ay bumabago ito sa ating puso. Kaya yung kay Herodes na hindi lang sapat na hinahanap gayon din ay pinapahanap nga, no? Hinahanap ni Herodes si Jesus, bagkos ay dapat din ay malaman natin at yun din ay may sakilos nga natin yung ginagawa natin noon. So hindi sapat lamang na hanggang dun lamang tayo hihinto sa paghahanap, bagkos ay naisasagawa natin ito. Kaya sa pagpapanalangin ay hindi sapat na tayo lamang ang nagsasalita doon sa ating pagpapanalangin. Dahil sabi nga ng marami sa atin, alam mo na ng Diyos ang pinipintig ng puso natin. Kaya
pakinggan naman natin. No? So listen, so hindi lang sa level ng hearing yung ating gagawin doon sa pakikipag-ugnayan sa ating Panginoong Diyos. Bagkus ay bigyan natin ng oras, ng puwang ang ating puso na mangusap sa atin at gumalaw, kumilos sa atin ang kanyang banal na diwa para tayo ay mapaspasan sa paggawa ng kabutihan. Panghuli at pangatlo, sundan natin yung yapak na tinatahak ng ating Panginoong Jesus. Kaya sa maraming bahagi ng Ebanghelyo, pagkatapos gumawa ng kanyang ministry, no, ang ating Panginoong Hesukristo ng pagpapagaling, ng kanyang pagbibigay ng sa mabuting balita, ay doon ay kung saan pupunta, no, at paglumisan ng ating Panginoong Hesukristo, katulad ng narinig natin doon na sumusunod, ang iba pa nga ay nauuna na doon sa kung saan man pupunta si Jesus. Hindi to parang chismis, hindi parang gano'n na sila ay naalam na nila kaagad si Jesus kung saan pupunta. Kahit ito pa ay magbabangka, pero mabilis na tumatakbo, di ba? Yung iba doon sa kabilang ibayo para lamang makita, masaksihan, makasama si Jesus. Ibig sabihin ay nagsasabay na ang pintig ng puso ng mga taong itong sumusunod kay Jesus. Ganon din tayo. Sana ganon din tayo na mauuna din tayo kung saan pupunta si Jesus. Mauuna tayo doon sa paggawa ng kabutihan palagi. Na hindi na kailangan pang ipilit, hindi na kailangan utusan tayo ng ating Panginoon Diyos. Bagkus bukal sa ating loob, taos puso sa atin ang paglilingkod, ang pagbibigay ng kalinga sa isa't isa. Kaya nga ngayon, di ba, tayo na naman ay haharap sa mga ilan sa mga bagyo sa unos ng ating buhay. Hindi lang unos ng buhay, bagkus literal talaga ng unos, no? We have ng bagyong Opong naman ngayon napapasok nakapasok na nga sa atin na likas na, no, na sa atin ay yung magbibigay na kagad. Pero sana yung paghahanda ang dapat natin gawin. Ganon din bilang isang Kristiyano nang narinig din natin sa ating ebanghelyo ngayon na tayo ay mauuna sa paggawa ng kabutihan. Hindi na kailangan sabihan, hindi na kailangan ipilit pa. Kaya sa atin din, naway suriin din natin ang ating puso, ang ating diwa, na kilala ba natin si Jesus ayon sa ating sariling pananampalataya? Nauuna ba tayo sa paggawa ng kabutihan? Nauuna ba tayo sa pakikipag-ugnayan palagi sa Kanya? O kilalang ba natin siya batay sa mga sabi-sabi ng iba? At higit pa man, kaya ba natin siyang sundan kahit sa gitna ng paghihirap ang ating Panginoong Hesukristo? Kaya ang tunay na pagkilala kay Jesus ay hindi lamang nasa isip, hindi lamang sa salita, kundi sa pamumuhay natin. Sa bawat krus na ating pinapasan, doon natin nakikilala ang Kristo na nagmamahal, nag-aalay ng sarili para sa ating lahat. Ang pananampalataya natin kay Hesukristo, ang anak ng Diyos, ang siyang nagtitipon sa atin bilang bahagi ng kanyang sambayanan. Sa kanyang pangalan, dalhin natin ang ating mga intensyon. Gawin mong ganap ang aming pananampalataya, O Ama. Gawin mong ganap ang aming pananampalataya, O Ama. Ang simbahan naway mapanatili ng Santo Papa at ng mga obispo sa pananampalataya ni San Pedro. Manalangin tayo sa Panginoon. Gawin mong ganap ang aming pananampalataya, O Ama. Ang ating mga ibinotong opisyal ng gobyerno naway igalang ang karapatan sa buhay ng mga hindi pa ipinanganganak, ng mga matatanda at ng mga may kapansanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Gawin mong ganap ang aming pananampalataya, O Ama. Ang mga pari at relihiyoso naway maging tapat sa kanilang tungkulin sa Diyos at sa sambayan ng kanilang sinumpaang paglingkuran. Manalangin tayo sa Panginoon. Gawin mong ganap ang aming pananampalataya, O Ama. Ang mga may sakit naway mapalakas at magpatuloy sa kanilang pananampalataya. Manalangin tayo sa Panginoon. Gawin mong ganap ang aming pananampalataya, O Ama. Yaong mga nauna na sa atin,
na lisanin ang mundong ito, naway magkamit ng kasiyahan ng bagong buhay sa presensya ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Gawin mong ganap ang aming pananampalataya, O Ama. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating natatanging kahilingan, gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo sa Panginoon. Gawin mong ganap ang aming pananampalataya, O Ama. Diyos ng habag at awa, sa pamamagitan ng aming tagapagligtas, pakinggan mo ang panalangin ng iyong simbahan. Kasama ni San Pedro, nagpahayag kami ng aming pananampalataya kay Kristong iyong anak na nabubuhay at naghahari kasama mo magpasawalang hanggan. Amen. Ang himig mo, ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Muling ihahandog sa'yo, buong puso kong inaalay sa'yo. O Diyos, O Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maawain mong kalugdan ng mga alay ng iyong sambayanan upang ang ipinahahayag namin na may pananampalatayang matibay ay aming tanggapin sa banal na pakikinabang. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Siya ay naging kapwa naming maaasahan upang may mangunang umako sa pananagutan dahil hangad mong magbago ang kinamihas ng pagkanya-kanya ng sangkatauhan. Bunga ng pagtitiis, siya ay nananaig at ang kamatayan ay kanyang nalupig. Kaya't siya ang aming daan para aming masapit ang iyong tapat at maaasahang pag-ibig. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, puspos ng walhati ang langit at lupa. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Pinagpalang narito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw mukha lantan ng kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo."
Gayon din nang matapos ang hapunan, hinuwakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nabibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon ang aming Santo Papa at ni Elias na aming Obispo ng Tanang Kaparian, mga relyoso at relyosa at ang aming lingkod, simbahan. Alalanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pangidapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Bereng Maria, Nana ng Diyos, ang bulaklak at reyna ng Carmelo. Kaisa ng kanyang kabiyak ng puso na si San Jose. Kaisa ng mga apostol ni na San Cosme at Damian at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili naman nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso,
at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming paulit-ulit na pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Nang may kababaang loob, magbigayan tayo ng tanda ng pagmamahal at kapayapaan sa bawat isa. Kapayapaan, mga kapanalig. Sa pagsasawag ito, Cordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. mga kapatid, mga kapanalig, ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga riyan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa tayo ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayoy naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria.
Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Binigay mong mga utos para sundin ng malugod, kaya't iyong itaguyod, landas ng puso't ko't loob ng utos mo ay masunod. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinagpasalo mo sa banal na pakikinabang ay patuloy mong kaawaan at tulungan upang ang aming tinanggap ay siya nawang umiral sa pamumuhay namin sa araw-araw. Bunga ng iyong pagtubos na aming ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbabasbas o panalangin para sa mga may karamdaman. Ama naming mapagmahal, ikaw ang pinagmumula ng kagalingan at mabuting kalusugan. Kami po'y nagsusumamo upang iyong kawaran ng kagalingan ng iyong mga anak na naririto na nakararanas ng suliranin sa kanilang kalusugan. Basbasan mo po sila ng mga taong mapagkalinga upang kanilang madama ang iyong pagmamahal sa kanila. Basbasan mo po sila ng matibay na pangangatawan upang kanilang mapagtagumpayan ang anumang karamdaman na kanilang nararanasan sa mga sandaling ito. Basbasan mo po sila ng lakas ng loob upang matibay nilang harapin ang masamang kalagayan ng kanilang kalusugan. Sa mga sandali ng mabigat na nararamdaman, naway iyong ipadama ang iyong paglingap sa kanila, ialay nawa nila ang kanilang pinagdaraanan bilang kanilang pagkikisa sa iyong pagpapakasakit sa krus, tanda ng iyong pagmamahal sa sanlibutan. Naway maging daan ito ng kanilang kabanalan. Ang lahat ng ito ay aming nihiling sa pamamagitan ni Maria, ang ina ng Veritas, at gayon din nila San Pedro Calungsod at San Lorenzo Ruiz, ang aming mga pintakasi. Amen. Ilang mga patalastas lamang po mga kapanalig, ang ating ipagdiriwang ang kapistahan ni Santa Teresita ng Batang Jesus or Saint Therese of Lisieux sa darating po ng ika-1 ng Oktubre, araw po yan ng Miyerkules. Inanayahan po ang lahat na dumalo sa ating healing masses dito sa Veritas Chapel at maging isang Veritas Eucharistic Advocates. Makipag-ugnayan lamang po sa Religious Department. Tumawag lamang po sa mga numerong 8-925-7931, local 129-131-137 o mag-text sa 0917-631-4589 at hanapin sila Binibining Rene Jose o si Binibini Alinahe. Maraming salamat po. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayo na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Naiyain na natin ang banal na misa, humayo kayo mapagkalinga at kilalanin ang ating Panginoong Jesucristo sa lahat ng bagay. Salamat sa Diyos. Magsiawit kayo sa Panginoon. Hallelujah! Magsiawit sa Panginoon. Purihin, purihin ang kanyang pangalan. Ipahayag, ipahayag ang dulot niyang kalikasan. Magsiawit kayo sa Panginoon. Hallelujah! Magsiawit sa Panginoon. Muli po maraming salamat po kay Reverend Father Miguel Juarez Condes Ocarm sa Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin.
Iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.